Ah, ang mga apo ko po, inaalagaan ko 3. Kasi wala na silang nanay. Ang nanay nila namatay na po. Nagkaroon po ng breast cancer. Nung namatay yung anak ko, 32 lang po siya. Tapos, yung panganay, 6 na taon. Tapos, yung sumunod, 3 taon. Yung sinundan, nung namatay ang anak ko, 6 na buwan. Yung panganay ngayon, 12 na. Tapos, yung pangalawa, 9. Yung pangatlo, Anim. 6. Ang hirap po nung naiwan sa akin. Pero nagsusuporta po sa kanila yung anak ko. Lahat pinagdaanan ko, kaya lang minsan naiiyak ako kasi wala na nga silang nanay, lalo pag may activity sa eskwelahan, lalo yung nagka-boy scout yung ako ko, graduation. Naiiyak talaga ako kasi wala nga po silang nanay. Ako lang po. Siyempre, lagi lang akong nananalangin sa Diyos na lakasan yung loob ko. Lagi kong hinihiling sa Diyos na bigyan pa ako ng mahabang buhay para sa kanila. Kasi kawawa po sila. Ngayon, nandito po kami sa Bulacan. Kinuha na po kami ng anak ko. Hindi ko po alam kung kailan kami babalik ng Manila sa Malabon. Malabon ahon. Lusang muna bago ahon. Ang hirap po, lahat. Pupunta ka ng school, lalo ngayon dito, ang layo ng school. Yung anak ko, yung apo kong panganay, ang layo ng school niya. Tapos yun naman 2, hinahatid namin ng kapatid ko sa e-bike. Ang hirap po pag wala silang magulang. Ang hirap talaga, minsan naawa ako sa kanila. Wala eh. Ako lang po talaga ang nag-aalaga sa kanila, tsaka yung anak ko. Tatay naman nila, kung di ka manghingi, hindi din nagbibigay. Hindi talaga nagbibigay yun. Dapat nga, pinatulpo ko na yun eh. Kinausap lang ako ng balai ko. Sabi, magbibigay. Usapan namin ng balai ko, 1.5 linggo-linggo. Wala namang natupad sa 1.5 linggo-linggo. Kung pasukan, 3 beses lang siya nakapagbigay. Pero hindi po talaga siya nagbibigay.